Problema niyo rin ba ang lamok sa lugar ninyo? Ako, oo. Grabe na ang lamok ngayon. Alam niyo ba na ang takbuhan ng mga Pinoy kapag tinamaan sila ng dengue ay ang halamang gamot na tawa-tawa? Kaya naman, sasamahan tayo ni Diego ngayong araw para alamin paano nga ba naging isang malaking tulong itong halaman na ito sa ating mga kababayan. Diego, excited na kami sumama sa adventure mo. Nasaan ka na ba ngayon? Yes, Secretary, I'm here as we speak sa City of Smiles. What is up? This is Diego with the J. Back again with another adventure of inspiring stories of transformed lives through science, technology, and innovation. Pinadala tayo ngayon ni Secretary dito sa Bacolod upang alamin kung paano, bakit, at saan nagsimula ang produktong posibleng makatulong na maibsan ang problema sa dengue. Ano pang hinihintay nyo? Tara! (1954) nang unang maitala ang kaso ng dengue sa Maynila. Kumalat ito and the dengue disease was declared epidemic in Southeast Asia. And until now, banta pa rin ito sa kalusugan ng mga Pilipino. Pero may isang halaman daw na mabisang supplement laban sa sakit na ito. Yan ay walang iba kundi ang halamang tawa-tawa. Dito sa Bacolod, bukod sa magagandang ngiti ng mga taga rito, meron pa silang tinatagong sikreto. Yan ang sama-sama nating aalamin sa ating adventure dito sa Bacolod as we explore the different wonders of tawa-tawa. Nandito na tayo ngayon sa lugar kung saan i-meet na natin ang ating wisher na si Sir Joy. Malalaman na natin sa kanya kung ano nga ba yung gusto niyang matutunan na posibleng maging tulong ng produkto na gawa sa tawa-tawa para maibsan yung problema nila sa dengue. Tara! Sir Joy, sir, magandang araw po sa inyo. Maraming salamat po for welcoming us here. Yeah. Sir, nabalitaan namin from the UST na meron daw kayong kahilingan na gusto niyo malaman kung ano nga po ba yung pwedeng maitulong ng tawa-tawa product na ginawa ng DOST. But before that, sir, napansin lang namin na may hospital dito, may school. Ito po ay isang religious community, Seventh-day Adventist community, at we believe on the holistic approach about life. Ako po ay isang pastor at ako po ay isang communication director. We have lots of departments and managerial works, and I am assigned in the communications. So before that, sir, bago kayo maging communications head, maging pastor, ano yung talagang hanap buhay niyo dito sa Bacolod? Farming talaga. I grew up in a farm. At yung mga parents ko, yung magulang ko, ang kinalakihan kong hanap buhay ay farming. Sir, ano yung mga usual yung tinatanim dun sa farm niyo? We grow up planting corn kasi yung pinaka-basic source of carbohydrates namin. Sir, alam niyo, mahilig din ako dyan eh. Kasi being a probinsyano din, sir. Okay. Growing up with that, yung mga lasa nun, sir, minsan na may miss ko talaga. So pag nasa probinsya ako, hinahanap ko talaga siya. Wow. So talagang napaka-timely yung visit natin dito. Yes, meron pa tayong naiwan na mais doon. Gusto mo bang tumikim ng Pwede ba natin, sir, puntahan yan? Yes po. Let's go. Sir, actually, kaya kami nandito. Narinig namin, sir, na nung start ng year, medyo mataas daw yung cases ng dengue dito sa Bacolod, sir. Kayo ba, sir, personally, have you experienced yung may mga kamag-anak ba kayo mismo, family members na nagka-dengue? 3 or 4 years ago, na isa sa aking mga anak po ay nagka-dengue po. At mahirap kasi yung lagnat on and off. At nahirapan yung anak ko, mataas yung lagnat niya. Okay. So, it is not easy, no, as a father, no, na makita mo yung anak mo na nagkasakit kagaya ng dengue. Kasi
napaka-traumatic yung experience as a father na naawa ka sa anak mo. Actually, when we heard na yung nakadinggi yung anak ko, came to my mind at first was to look for a tawa-tawa. Kasi parang wala akong nakikitang may nagtanim ng tawa-tawa eh. So, tawa-tawa is growing everywhere. Kaya nga sabi nila, pag may dengue, first na tanim na maririnig mo, tawa-tawa talaga. Kaya nga sabi ko, what if we can come up a project na if possible, itong klaseng gamot na ito or herbs na ito, parang available sa lahat ba? No? Sir Joy, what if I told you na meron na? Oh. May laboratory that has made a way na magawa or gamitin nila yung tawa-tawa and make it in a capsule form. Wow. So this was a joint venture, sir. Research made by Herbanex, and that was funded by DOST. Wow. It's gonna be a big help. Hindi lang big help, but it's a solution. As of the moment, as far as I can remember, I have not heard and seen anything promoting something na capsulized na talaga yung tawa-tawa. Yes, sir. Ano? This will become a way para ma-educate nyo rin yung mga tao na, kasi indigenous, sir, yung tawa-tawa. Yeah. Dito. So, yung appreciation that we have certain plants na pwede rin pala talagang gamitin for medical purposes. Napasarap ang usapan namin ni Sir Joy. Kasing sarap nitong mga mais na ito. For now, we'll meet someone na katulad ni Sir Joy. Sinubok din ng dengue ang kanilang pamilya. Mabuti na lamang daw at to the rescue ang halamang tawa-tawa. Kilalanin natin siya. Tao po! Po? Ay, magandang araw po. Dito po ba nakatira si Naimila? Ay, opo. Ako po yun. Ay, nako, magandang araw po sa inyo. Ako po si Diego. Ma'am, may nakapagkwento lang po sa amin na kayo daw po ay natulungan ng tawa-tawa na halaman. Gusto lang po namin malaman kung paano po nangyari yun. Ay, opo. Okay lang po Okay ba sa lang po. inyo? Oh, pasok po tayo. Sige po, tara. Sige po. So, ma'am, bago niyo po sagutin yun, gano'n na po kaya katagal dito sa Bago City? 40 years. 45 ako ngayon eh. So, dito na po talaga kayo lumaki. Opo, hanggang sa nag-asawa ako dito na po. Tapos, paano niyo ho nalaman na yung tawa-tawa na halaman ay pwede ho sa dengue? Saan niyo ho siya nagamit? Meron ho ba kayo kamag-anak na nagkaroon ng dengue, nagkasakit? Actually, yung anak ko po, nung 2017, na-confine po sa hospital. Dinayagnos po na dengue daw. Mataas po yung lagnat, about 40 ang lagnat niya. Tapos, nang dry na po yung lips niya. Tapos, kung kukuha na siya ng dugo, sinasabi talaga ng doktor na mababa na yung platelet niya. Kaya sabi ng asawa ko, hindi naman tayo malulugi pag trinay natin yung tawa-tawa nga. Hindi po ako naniniwala noon. Una, yung asawa ko lang nag-convince sa akin na itry yung tawa-tawa capsule. Kasi nga, doon sa pinagtatrabahoan niya, ginagawa na raw capsule yun. Tapos nung nakita niyo nung pinainom niyo, nagulat kayo? Tumaas yung platelet niya. Agad-agad Opo, tumaas. naniwala po ako na yung tawa-tawa, gamot talaga sa dengue. Mahalaga pala yung mga herbal plants na halimbawa katulad na tawa-tawa. Anong masasabi niyo na yung pong Herbanex at saka yung DOST nagtulong para makagawa ng capsule na binigay dun sa anak ninyo? Malaking tulong po at saka pagpapasalamat po dahil marami po kayong matutulungan lalo-lalo na po sa pareho namin mga mahihirap. Hindi makabili agad ng mga mamahaling antibiotics o mga gamot na sa nirereseta ng doktor. Since nandito na rin naman tayo, susubukan nating makitulog sa bahay for us to feel ano nga bang ang pakiramdam matulog sa kanilang komunidad.